Balita po ngayon, House wraps up probe into Sara Duterte's confidential fund use. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shout-out po muna tayo kay Summer Paraiso. Welcome Summer sa Usapang Tito Manny at salamat sa pagtaguyod sa aking munting channel. Okay, ano po ba ibig sabihin nito? Itinigil na ng House ang investigasyon sa confidential funds ni Sara Duterte? So ano ang dahilan ng House para itigil nila ang investigasyon? Pakinggan po natin ang paliwanag ni Coach Jarrett sa kanyang YouTube channel. Let's watch this. Ito kasi mga kotsero, na-post ko ito sa Twitter kanina, nagulat ako nung nabasa ko siya. Oo. Nagulat ako Hindi ko in-expect guys. Balita ko ito sa DCBB. Super Radyo kanina. Ito. Ang dinig sa House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, isasara na. Isasara na daw guys. Isasara na po ang investigasyon ng confidential funds ni Sara Duterte. Bakit? Dahil sa mga nakahaing impeachment complaint ayon kay Representative Joel Chua. So, hindi pa pala nakabuti yung impeachment, no? Hindi pa pala nakabuti yung impeachment. Napasama pala ang sistema. Napasama pala ang sistema. Kasi, ngayon, wala na. Tigil na ang investigasyon ng House Committee on Good Government. Sa mga hindi po nakakaalam, ang ibig sabihin po ng House Committee on Good Government, parang ano po yan, parang Blue Ribbon Committee. Parang Blue Ribbon Committee po yan ng Senado. Ang Blue Ribbon Committee po, ito po yung nag-iimbestiga ng mga katiwalian, malfeasance, misfeasance, nonfeasance. Essentially, sa isang salita, mga katiwalian ng ating mga ahente ng gobyerno. So, ibig kong sabihin, dahil sa impeachment complaint na i-file ng mga liberal at ng mga komunista, titigil na rin yung kanilang investigasyon. Tigil na sila. Bakit? Kasi mag-o-overlap. Mag-o-overlap po yung trabaho. Mag-o-overlap. Kasi ang didinggin din doon, ang pag-uusapan din sa impeachment complaint ay yung confidential funds. Ano ho ba ang confidential? Ano ho ba ang iniimbestigahan sa Committee on Good Government ni Joel Chua? 'Di ba confidential funds din? So mag-o-overlap sila. Baka mamaya magkaroon pa ng conflict of interest, hindi ho ba? So ididigil na ho nila yung investigasyon sa loob ng tawag dito ng Committee on Good Government. Kapag itong impeachment versus VP Sara ay inaksyonan na ng Kongreso, babagsak ito sa Committee on Justice. So just the same, kung ano yung mga complaint, kung ano yung mga dapat sagutin, doon dapat sagutin. So parang mag-overlap na nga Magpapatong, mag-overlap yung investigasyon na nagaganap. So, tigil na yung Committee on Good Government. Which also leads us to the most logical conclusion. Tutuloy ang impeachment. So, hindi pa po off the hook si Sara Duterte. Hindi pa lusot si Sara Duterte. Dahil saan naman siya magpapaliwanag? Sa Committee on Justice na pag-aaralan ang kanyang impeachment. Doon naman siya magpapaliwanag. So, hands off na yung Committee on Good Government. Yun na po ang kanyang logical conclusion niya kasi may nakahain na impeachment And to avoid the marami yan yung pagiging pagkakadami-dami ng hearing, magkakaroon pa ng conflict of interest, etc., etc. Para isang committee lang ang tumatrabaho, hayaan na lang si Committee on Good Government. Committee on Justice ang magpapatuloy ng investigasyon. Basically, mangyayari dito, mga kotsero,
Kasi yung impeachment complaint o yung articles of impeachment ay nakasumite na sa lower house. Isasubmit yan kay Martin Romualdez sa Office of the House Speaker, and then ire-refer ito sa Committee on Justice. Si Committee on Justice naman, pag-aaralan yung complaint, yung articles of impeachment, and then ide-determine if it is sufficient in form and in substance. Yun. Kapag na-determine na po ito if it is sufficient in form and in substance, saka po ito ipapasa sa plenaryo para dinggin sa plenaryo. So yun naman pala ang dahilan kung bakit kailangan itigil na ang investigasyon sa House. Hindi po nangangahulugan na nanalo si Sara Duterte. Hindi pa po absuelto si VP Sara. Dahil ayon po dito sa Daily Tribune, VP Sara probe to make way for impeachment. Ayun, so tama si Coach Jared. Kaya po itinigil na yung House probe para to give way for the impeachment. The House Committee on Good Government and Public Accountability is set to wind down its investigation this week into the alleged misuse of confidential funds by Vice President Sara Duterte, clearing the way for the House Committee on Justice to tackle 2 impeachment complaints filed against her. Panel Chairperson Joel Chua confirmed on Sunday that Duterte would have an opportunity to address the allegations in the Justice Committee hearings. Sabi ni Joel Chua, some are already filing an impeachment against our Vice President, so we have decided to wrap it up so that it can no longer be used against her. If Congress takes action on the petitions, it will fall on the Committee on Justice. So just the same, she has to answer the complaint or anything that needs to be answered there in the committee. So dahil may nakapag-file na po ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kailangan na pong ihinto yung hearing sa House of Representatives. But just the same, tulad nga ng sabi ni Coach Jared, Sara Duterte is still not off the hook because she has to answer the complaint that needs to be answered doon po sa Justice Committee. Di ba yan naman ang pinakahihintay natin? Ang umusad na ang impeachment trial ni Sara Duterte. Pero ang panalangin po natin, wag pong maharang sa Senado. Dahil hindi po ba may ugong-ugong gustong ipalit ng mga senador headed by Amy Marcos daw si Cynthia Villar kay Senate President Chis Escudero. Nako, makikita natin, maghahalo po ang balat sa tinalupan kapag winalang yan ng mga senador na to ang impeachment case ni Sara Duterte. So, abangan po natin yan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.